Inilabas na ng PNP ang resulta ng autopsy sa mga labi ng steel magnate na si Anson Ke at ng kanyang driver. Lumalabas na pinatay ang dalawa sa sakal. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Walang nakitang signs of torture, kundi asphyxia by manual strangulation ang naging sanhi ng pagkamatay ng Filipino-Chinese bilyonaryo na si Anson Ke at ng kanyang driver na si Armani Pabilio. Ito ang lumabas sa autopsy sa bangkay ng mga biktima. Lumalabas pa na sa tatlong sospek na hawak ng PNP, ang Filipino-Chinese businessman na si David Tan Liao umano ang nag-utos sa kanyang Pinoy na kasamahan na tuluyang kitilin ang buhay ni Ke at ng kanyang driver. Sinakal po sila. Ang pinangsakal po sa kanila ay yung lubid po na orange. Ang pumatay po sa kanila ay yung dalawang Pilipino po, according to their statement po. Lumabas na rin ang DNA results mula sa mga gamit na na-recover sa apartment na ginamit ng mga sospek para gawin ang krimen. Nagmatch umano ang mga na-lift na specimen sa DNA ng isa sa mga biktima at sa suspects under custody. Nagpadala po kami sa Soko, nag-lift po kami doon ng mga bote, mga kutsara, mga damit, mga documents po at may na-lift po doon na DNA associated po at nag-match po yung kay Ginoong Arman Pabilio. At meron na rin pong na-lift na mga fingerprints specimen matching the fingerprint specimens po ng tatlo po nating suspect. Case solved mang maituturing ng PNP ang pagkakaaresto sa tatlong sospek, marami pa ring tanong ang hindi pa nabibigyang linaw. Lalo na nang magsilabasan ng picture at video ng biktimang si Ke at ng sospek na si Liao na magkasama sa event ng isang Philchay organization noong nakaraang taon. Tumanggi ang mga otoridad na magbigay pahayag sa posibilidad na nasa paligid lang ng biktima ang mastermind sa krimen. Pero anila, ongoing ang documentation at umaasa silang sa linggong ito ay malulutas na rin ito. Kasama rin sa nagsulputan ng mga picture ni Liao, katabi naman ng ilang political personalities na kuha sa 2022 senatorial debate na inorganisa ng Sunshine Media Network Incorporated, ang media network na pagmamayari ng nakakulong na Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Suot ni Liao ang ID na nagsasabing guest siya sa naturang event. Ayon kay anti-poverty czar Larry Gadon na isa sa mga kasama ni Liao sa mga kumalat na picture, hindi niya ito kilala at isa lamang ito sa mga nagpa-picture sa kanya noong gabing iyon. Sa isa pang kumalat na larawan, kasama naman ito si Presidential Sister at Senator Amy Marcos. Wala pa itong komento sa ngayon. Sa kabila ng mga kasong dating kinasangkutan ni Liao, nakadalo pa rin ito sa events na pinuntahan din ng ilang political figures at Philchay businessmen. Ayon sa PNP, posibleng dito niya tinatarget ang susunod na mga biktima. That goes to show na itong tao na ito ay within, walking, mingling sa mga high-end activities, high-end events. For all we know, baka yung mga events na yun ay ginagamit niya to target yung mga kanyang mga succeeding o yung mga kanyang target for kidnapping or at least yung kanilang kidnap for hire operations. Dati na itong naaresto noong 2009 sa kaso pa rin ng kidnapping sa Angeles City, Pampanga at inaasahang 5 kaso pa ng kidnapping ang malulutas sa kanyang pagkakaaresto. Kabilang sa mga nabiktima nito ang umano'y dating financer ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. 2 principal mastermind ang ngayon pinaghahanap ng pulisya. Aminado ang PNP na malaking hamon sa kanila ang pag-trace sa daan-daang milyong ransom sa pagdukot sa businessman, kaya nakikipagtulungan na sila sa Anti-Money Laundering Council para matukoy kung saan huling lumagak ang pera. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.